Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning, good morning, good morning, good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Miyerkules ngayon ay February 25 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katoda Balita, ako si Liway Manantan Iparagirep. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Sa technical kasama natin ka Aaron Richard Olanday. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, 13 Bureau of Fire Protection officials kinasuhan, pinasususpinde. Todo Balita. 18 barko ng China na ispatan sa West Philippine Sea. Todo Balita. Pangulong Marcos meron ng pambato sa 2028 national elections. Todo Balita. Media pinasama image ni Digong ayon kay Attorney Kaufman. Todo Balita. Vlogger na nagsuot ng PNP uniform, inaresto sa hotel. Todo Balita. Balita sa ibayong dagat, Massachusetts, nilamon ng niebe, travel ban ikinasa. Todo Balita. Sa balitang lokal, bayan ng Lawak dito sa lalawigan ng Pangasinan napili bilang site ng Philippines' first alternative landing zone. Todo Balita. Kick-off ng mga downtown fiesta featuring MIO Medical Mission and Diabetes Hypertension Clinic. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Manny Pacquiao at Floyd Mayweather nagkasundo na rematch, kasado na sa September 20. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sinampahan ng kasong administratibo ng Department of Interior and Local Government o DILG ang nasa 13 opisyal ng Bureau of Fire Protection kaugnay ng umano'y korupsyon sa recruitment at irregularidad sa mga isinasagawang inspeksyon. Ayon sa DILG, apat na dating senior officials ang kinasuhan ng BFP Region 8 dahil sa pagkakasangkot sa slot for sale scheme sa recruitment ng Fire Officer 1 noong 2025. Pinababayad umano ang mga aplikante ng 400,000 pesos hanggang 800,000 pesos kapalit ng isang slot upang makasama sa final list. Sinuspinde ang apat na opisyal ng 90 days upang matiyak na hindi sila makikialam sa kaso at proteksyon protektahan ang integridad ng proseso. 6 na mga opisyal naman mula sa BFP Region 10 ang kinasuhan dahil sa irregularidad sa recruitment, kabilang ang pag-aproba ng mga aplikante kahit wala silang medical, physical at dental clearances at kabiguan na maayos na ilabas ang resulta ng examination, habang 2 naman na sa BFP Region 4A dahil sa umano'y irregularidad sa fire inspection practices, safety inspection practices, kinabibilangan ng paglabag sa inspection protocols.
Walang namomonitor ang Armed Forces of the Philippines na anumang istrukturang itinatayo ang China sa Baho de Masinloc. Ito ay inihayag ng AFP, taliwas sa naging pahayag ni Philippine Ambassador to the Philippines o to the United States, Jose Manuel Romualdez, na nagtatayo na umano na istruktura ang China sa lugar. Sa press briefing sa Campo Aguinaldo, sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang kanila lamang nakikita ang illegal na presensya ng mga barko ng China. Batay sa datos ng AFP, aabot sa 18 barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea sa nakalipas na isang linggo. May napipisil na umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging pambato para sa 2028 presidential elections. Ito ang sinabi ng Pangulo matapos na tanungin sa Asian Editors in Economic Opinion Leaders Forum na ginanap sa Fairmont Hotel sa Makati City. Sagot ni Marcos, ang dapat na susunod na leader ng bansa ay may malawak na kaalaman pagdating sa ekonomiya para magkaroon ng maraming trabaho, kung paano maibaba ang inflation at kung paano masisiguro na sapat ang supply ng pagkain. Gayun din, dapat nag-iisip tungkol sa productivity, marunong sa pagpapabuti ng edukasyon, pagpapalakas ng healthcare at sumusuporta sa polisiya na makakatulong sa buhay ng mga Pilipino. Giit pa ng Pangulo, mayroon na siyang mga taong kinokonsidera bilang potensyal na papalit sa kanya, subalit tumanggi siyang pangalanan nito at hindi muna siya pag-iendorso sa ngayon. Kinumpirma ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na convoy ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang sangkot sa panghaharas sa isang SUV sa Northern Luzon Expressway noong Sabado ng gabi. Ayon kay Rimulya, kinausap niya si Governor Fernando noong linggo ng umaga matapos lumabas ang ulat na sangkot ito sa umani road rage sa NLEX. Sa inisyal na ulat, sasakyan ng anak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang hinarang ng convoy ni Fernando, pero agad ito itinanggi ng Presidential Communications Office. Matapos niya makausap ang gobernador, sinabi ni Rimulya na ipinasa niya ang usapin sa Land Transportation Office, kung saan agad naman silang naglabas ng show cause order sa may-ari at driver ng sasakyan sangkot sa insidente. Inatasan din ng DILG Chief ang Police Regional Office Central Luzon na siyasatin ang mga armas at sasakyan ni Governor Fernando, kung saan isang baril umano ang napaulat na nawawala. Nakalusot na sa House Committee on Dangerous Drugs at Committee on Health ang pinag-isang bagong panukalang batas na maglalayong gawing gamot sa sakit ang cannabis o marijuana. Ang nasabing panukala ay muling binuhay ng 20th Congress matapos mabigong mapagtibay sa mga nakalipas na kongreso. Ang medical cannabis ay legal na ginagamit sa ilang mga bansa tulad ng Canada, Germany, Israel, Australia at maging sa iba pang estado ng Amerika sa mga may kondisyon ng sakit tulad ng epilepsy, nausea at iba pa. Sa kabila nito, ayon sa anti-narcotics body, ang cannabis ay isa pa ring umanong mapanganib na uri ng gamot. Sakaling mapagtibay, magkakaroon ng access sa medical cannabis ang mga nangangailangan nito para dapat ay sa medikasyon lamang at hindi para gamitin ito sa overdose o kaya sa bisyo. Sinasaad sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na ang pagtatanim, posesyon, paggamit, pagbibenta, administrasyon, dispensation, delivery at distribution para sa transportation ng marijuana ay nananatiling papatawan ng kaparusahan ng batas. Inakusahan ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang media sa Pilipinas ng paninira sa imahe ng kanyang kliyente kaya nagamit itong basihan ng pag-aresto sa kanya na International Criminal Court o ICC. He spoke the tough tongue of the street, not the dissembling discourse of international diplomacy. He said what the people wanted to hear, but he said it in a way that offended sensibilities of world leaders unaccustomed to hearing it. One in particular, and that was what set him on slippery slopes to a prison cell in The Hague, ayon kay defense lawyer Nicholas Kaufman sa kanyang opening statement. Tinukoy ni Kaufman ang media na kontrolado ng powerful and politically influential na siyang nagpalaki ng salacious content while ignoring the true context because that is what captivates the leaders.
Dinakip ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang vlogger na si Norman Mangusin o mas kilala bilang Francis Leo Marcos sa isang hotel sa Pasay City. Sa report na ipinadala ng CIDG kay National Police Commission o NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Vicente Calinisan, ang pag-aresto kay Mangusin ay alinsunod sa implementasyon ng warrant of arrest na inisyo naman ng Regional Trial Court Branch 294 ng Parañaque City. Kasama ring naghain ng warrant ang Pasay City Police at operatiba ng NAPOLCOM, ang Inspection and Monitoring Investigation Service. Inaresto si Mangusin habang kumakain at nagba-vlog sa Sheraton Hotel. Una nang sinabi ng CIDG na iimbestigahan nila ang pagsusuot ng PNP uniform ni Mangusin. Ayon sa PNP, posibleng sampahan ng kasong usurpation of authority at illegal use of uniforms or insignia si Mangusin. Ayon sa ito ay NAPOLCOM supported ang nasabing investigasyon ng PNP. Naglabas ng travel ban. Sa ating balita sa ibang dagat, naglabas ng travel ban si Massachusetts Governor Maura Healey sa South Coast at Martha's Vineyard matapos namaan ng matinding snowstorm ang nasabing mga lugar. Saklaw ng travel ban ang Bristol, Plymouth, Barnstable at Duke sa county dahil sa delikadong kondisyon ng mga kalsada at mga ulat na masasakyang na stock at iniwan sa daan. Ibinaba rin sa 40 mph ang speed limit sa Massachusetts Turnpike. Nauna nang nagdeklara ng state of emergency ang gobernador at nag-activate ng 200 miyembro ng Massachusetts National Guard. Noong linggo nadinagdagan pa ng 150 noong Lunes upang tumulong sa rescue at clearing operations. Sa ulat, nasa 290,000 kabahayan ang nawalan ng kuryente dahil sa bagyong Niebe. Exempted naman sa travel ban ng mga emergency workers at mga may agarang pangangailangan. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa bayan ng Lawak, dumating kahapon si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro para naman sa isang activity. Kinumpirma ni Secretary Gilbert Teodoro na ang Lawak ay mag-host ng pinakauna sa bansa na alternative landing zone. Ito ay strategic initiative na dinisenyo para mapalakas ang rapid military and humanitarian response capabilities. Ang alternative landing zone ay designated site kung saan ang military aircraft mula sa Armed Forces of the Philippines at ang partner forces nito kagaya ng US Air Force ay makapag-landing ng safe sa labas ng traditional na air bases. Kumpara sa mga permanent airfields, ang alternative landing zone ay tested para sa operational readiness, runway sustainability, aircraft load capacity at emergency deployment efficiency. Kakayanin nitong makapag-land ang mga aircraft na mas malapit sa mga area kung saan nagkaroon ng disaster, armed contingencies o kaya large-scale emergencies. Samantala, tuwang-tuwa naman at masaya si Lawak Mayor Ricardo Baldomeras sa pagkakapili ng kanyang bayan, ang bayan ng Lawak, bilang sinabi nito na ito ay historic first implementation. Galing at dedikasyon ng mga empleyado ng pamanang palalawigan binigyan pugay sa Gawad ang Galing 2025 Employees Awards and Recognition. Sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon Gico III, kinilala ang 74 na retirees na tumanggap ng cash incentives at regalo bilang pasasalamat sa kanilang mahabang panahon ng serbisyo. Bukod dito, 183 na empleyado rin ang ginawaran ng Pag-asa ng Bayan Award, Dangal ng Bayan Award, Green Seal Award at On the Spot Award para sa kanilang natatanging serbisyo at galing. Patunay ito sa Pangasinan, kinikilala ang bawat sakripisyo sa trabaho ng mga empleyado. Sa lungsod ng Dagupan, upang matiyak ang mabilis, epektibo at accessible na serbisyo para sa mga persons with disabilities o mga PWDs, opisyal nang inilunsad ng lungsod ang panibagong PW Desk sa ground floor ng City Mayor's Office. Sa pamamagitan ng nasabing PW Desk, maaring makakuha ang mga PW ng kanilang identification card at booklet. Magsisilbing susi ito para sa mas mabilis at madaling pagtanggap sa mga benepisyo at serbisyo ng lungsod. Nakahanda rin ang mga nurse mula sa City Health Office upang i-monitor, i-assess
ang kalagayan ng mga pasyente. Kasama rin ang mga psychometrician ng lungsod upang magbigay ng gabay at mamahagi ng suporta sa mga nangangailangan. Siniguro naman ni Mayor Belen Fernandez na kinikilala ng lungsod ang kahalagahan ng PWDs at patuloy na ipagkakalob ang pantay-pantay na oportunidad para sa lahat. Pagkatapos ng paglulunsad kahapon ay nagpulong ang mga PWD Federation Presidents sa pangunguna ni President Evelyn Fontanilla. Inaanyayahan ng LGU Mangaldan ang kanilang mga kabaluyan na makiisa sa Mangaldan Town Fiesta at Pindang Festival 2026 kick-off ceremony bukas, Miyerkules o ngayong araw sa Macario Ija Development Center at kaakibat nito ang medical mission na Diabetes and Hypertension Clinic hatid ng Mangaldan International Organization at Municipal Health Office. Ipinaalala na ang regular na check-ups mula sa Rural Health Unit at Mangaldan Primary Care Facility, Infirmary at pansamantalang inilipat sa MYDC upang mas malapit ang serbisyo sa publiko. Magkakaroon ng mga aktibidad tulad ng Diabetes Lecture at PhilHealth Yakap Lecture na layong magbigay kaalaman at dagdag pang-unawa sa pangangailangan ng kalusugan. Narito ang ilan sa mga serbisyong hatid ng medical mission, general check-up, fasting blood sugar screening, triglyceride screening, blood uric acid screening, ankle brachial index testing, electrocardiogram o ECG, wet sampling ng Nutri-Dab at Diabetic Care Milk, short lay fora na may Q&A at Zumba, chair exercises. Sa bayan ng Bayambang, ang General Services Office ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw ay bumisita upang magsabayambang upang magsagawa ng benchmarking sa kanilang General Services Office. Layunin ng pagbisita sa pangunguna ni Kalasyaw General Services Officer Felipe de Vera na makakuha ng kaalaman sa mga polisiya, sistema at best practices ng GSO Bayambang upang higit pang mapahusay ang procurement, property management, asset inventory at iba pang serbisyong pangkalahatan ng tanggapan. Sila ay malugod na tinanggap ni GSO Officer Chinita de Vera at ng kanyang staff at kanilang tilalakay ang kanilang mga polisiya, workflow, procedures, digital systems at iba pang innovative practices na kanilang ini-implement. Formal na kinumpirma ng COMELEC Mangaldan na tuloy na isasagawang barangay at Sangguniang Kabataan elections sa darating na Nobyembre 2 ngayong taon. Ibinahagi ito ni Election Officer Gloria Cadientes sa sinagawang buwan ng pagpupulong ng mga barangay chairperson ng Liga ng mga Barangay kahapon, Pebrero 24, na pinangunahan ni President at Councilor Florida Abalos. Sa nasabing pagpupulong, tiniyak ni Cadiente na aktibong nakikipag-ugnayan at nakikipagtulungan ng COMELEC sa mga punong barangay upang hikayatin ang nasa 2,800 na deactivated voters sa bayan na muling magpa-reactivate sa kanilang mga voting status o ng kanilang voting status. Ipinaliwanag din ng election officer na otomatikong nadi-deactivate ang isang botante kapag dalawang magkasunod na eleksyon itong nabigong bumoto, kung kaya't napakalaki umanon ang papel ng mga opisyal ng barangay upang maabot ang mga residenteng ito na mapaalalahanan silang magpa-reactivate. Upang mas mabilis ang proseso ng pagpaparehistro at reactivation, inihayag ng Cadiente na bukas ang kanilang opisina kahit tuwing Sabado at mga idineklarang holiday. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Tuloy na ang inaabangang blockbuster rematch ni na 8th Division World Champion Manny Pacquiao at undefeated American fighter Floyd Mayweather Jr. Nahahataw sa September 19. Mismong ang Netflix ang nagpahayag sa kanilang social media accounts kung saan kasado na ang Pacquiao-Mayweather rematch na idaraos sa Sphere sa Las Vegas, Nevada. Mapapanood ang laban ng live sa Netflix kahit hindi na kailangan pa ng mga subscribers nito na magbayad ng pay-per-view upang mapanood ang laban. Wala pang opisyal na pahayag ang company ng Pacquiao at Mayweather, ngunit nauna nang inihayag ni Pacquiao kamakalawa na abangan na lamang ang official announcement. Sumayin niyo kabuuan ng ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan. Iparagire ang oras, alas 5:22 ng umaga. TWIC
Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:25 na po ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. At Susan Valdez daw. Ayan, ngayon po ay 25, hindi po siya holiday. Yan. Kala ko Ang holiday. daming nag-aantay hanggang kagabi ng deklarasyon. Pero dun sa ilang bahagi lang ng Metro Manila, dun sa mga areas kung merong mga rally, merong ulit 1 trillion march. Kasi paano nga naman gagawing holiday? Ito yung panahon na napatalsik siya, Correct. Ayan. Paano niya gagawing holiday yun? Yun talaga yung paano niya gagawing holiday. Pero may Yun yung kasama sila doon Kasama siya doon sa history, di ba? Oo. Na umalis sila lahat. Paano nga naman niya gagawing holiday? Parang pero may nabasa tayong balita kahapon na sinabi ng Malacanang, di umano ng Pangulo na pag-aaralan nila na kasi meron nang nagsusulong na dapat gawin itong permanente na batas na ito ay isa sa mga legal holidays sa bansa, hindi yung on and off. Special non-working holiday, special holiday ay gawin ng permanente. Kaya lang, tignan po natin dahil nabuo nagkaroon ng ganyang observance o celebration dahil naman sa isang historical event sometime before na ito nga yung people power. Na nagpatalsik sa pamilyang Marcos noon. Siyempre, paano nga namang common sense dictates.
Paano gagawin holiday yung pinakamalungkot na bahagi? Parang we ng are buhay mo. celebrating today sa ang panahong napatalsik ang aking ama at ang buong pamilya ay dinala sa Hawaii. Oo. Tapos idudugtong niya, good morning kay dating presidente Sa Dahig. Duterte na nasa Dahig. Oh, kaya kasi sa kanila noon Hawaii, kaya sa kanya Haig. Pareho din. Parang letter H din yung pinagdalan sa kanya. Pero na yung 18 retired sundalo, meron ako nakitang may nag-post. Tapos, ayaw namin yung balita niyan. Gusto namin yung yung 18 retired Marines. Nasa na sila. Parang hindi raw binalita ng GMA. So, yun yung parang hinahanap. Hinahanapin ko rin mamaya. Pero kahapon, simultaneous activity ng City Civil Registry Office sa Alaminos, meron yung sabay-sabay yun sa Don Leopoldo Season Convention Center, yung kaisa ako, reorientation ng proper accomplishment ng civil registry forms and updates mula sa civil registration laws, procedures, and guidelines. Sabay-sabay yun, meron poster making and essay writing contest sa isang corner. Yun sa isang corner. Tapos dun sa main hall naman, yun nga yung mga updates ng civil registration laws. So maghapon ito. Samantala, maghapon din yung environment awareness seminar naman ng lahat ng mga empleyado ng Alaminos City LGU. So naka-schedule sila lahat para matuto o yung makinig dito nga sa dumalo doon sa environmental seminar. Ayan, hindi ko nadaluhan yon kasi tumutok ako dito sa PSA activity dito civil service City Civil Registry Office. And good morning kay OIC napilido ni Mineses. Di Ma'am Lovely? Hindi, dito yung PSA OIC. Tagatambak pala. Kabarangay ko, yung pumalit kay namayapang PSA. Kay Sir, tagatambak siya. Sir Ed. Ano pala yung namayapang si Sir, tapos pumalit si Sir Ding. Tapos si Sir, kasi yung next highest ranking official si Sir Ding, nung namatay si Sir Ed nung December, siya yung nag-officer in charge. Na nag-retire na? Sabi niya, magano alabat, kanto taman retire na Feb. So, pero Feb lang. Atong Feb lang, kaya si Ma'am Belen yung first name, no? Siya yung kumbaga sa ranking siya na yung susunod. So, ang sabi niya, magano alabat, sabi ni Sir Ding, siya yung susunod. So, yun, nag-assume na siya. Hindi ko na mahanap yung pangalan niya. Okay, ayun nga, taga Tambak. Doon kami nagkakilala, magkabarangay lang pala kami, pero magkakilala yung ang kilala ko yung nanay niya. Si Atsi Biata, diyan sa ng barangay Tambak. Yun, habang nandun siya doon sa Wilder na nakaupo siya, isa sa mga judges nga ng poster making at saka essay writing contest. Ang dami lumalapit sa kanya ng mga concerns sa PSA at isa sa narinig ko na magandang i-feature din yung problema kasi nila yung form ng birth registration dahil sa dami ng pinapanganak buwan-buwan. Oo, kasi yung malit na hospital lang yung kanila pero nakaka 300 daw sila, 300 na bagong panganak buwan-buwan. Pwera pa yung sa parang umaabot yata na 800 sa Bulingit. Pwera pa yung ibang ospital. Pwede pa yung mga yung mga paanakan. Yung mga laying in-hospital. Pwera pa yung mga private hospital. Pwera pa yung lumulusot na nanganganak sa bahay. So sabi ko, gaano karami ang pinapanganak na yan buwan-buwan. So ganon kabilis ganon kabilis pala yung paglobo ng population kung monthly yung pagbabasihan. Pero yung ginagawa nilang di ba, yung ginagawa nilang survey is every 5 years. So, ang bilis lang. 5 years. Meron yung 5 years and then meron yung 10 years. Pero ganun pala kabilis lumobo yung population. Pero sabi ni Ma'am Bilen ba? Vern. Basta mamaya. I-research ko pangalan.
marami naman din ang namamatay. Sabi niya gano'n, pero marami din yung namamatay. Ayan, kaya lang kung ilan naman yung namamatay din, daily rin. Kasi di ba pagka rin, meron daily rin naman, may namamatay din. Ayan, nakahanap ko na, naalala ko na yung pangalan niya, si Ma'am Verna. Ayun, Verna. Verna Palsimon. Ayun, medyo mahirap kasi apelido niya eh. Good morning, Ma'am Verna. Taga-ano na siya ngayon? Taga-Bulusan. Hindi na siya dyan sa Tambak. Ayan, siya sa mga contemporaries ng aking namayapang friend. Kasi sabi ko nga, lagi nga doon, kasi nga kaibigan mo si Lani. 'Di ba yung office namin dati, katabi niya. Dati siyang ang PSA dati ay NSO, National Statistics Office. Kapitbahay namin yung opisina nila noon, pero sabi niya nung nag-office siya, wala na kami doon. Nag-close na yung yung dating pinakaunang radio station ko noon, kaya hindi kami nagpang-abot. Pero yun nga, napakaraming mga activities kahapon. So, 12 estudyante ang sumalang sa poster making contest on the spot, 2 hours yun. At saka, essay writing contest din on the spot about, syempre about, ang tema, about navigating the future together, advancing CRVS in shaping the global and regional data ecosystem. And congratulations sa parang galing sila sa iba't ibang school sa sa senior high school sa Alaminos City, at ang nakakatuwa doon, parehong inirangan high school ang nakakuha. Oo, ang palagi yang inirangan school kahit sa mga activities, lights and street dancing. Parang sila yung nag-champion yata nung last year. Correct, kasi nasa top 3 sila palagi. Familiar tong na to. Inirangan. Kasi nung una, inirangan nga yung nakakuha nga doon sa poster making. Tapos, inirangan din. So excited. At mag-best friend. Ano siguro to? Malaking elementary school siguro, no? Oo, pero senior high school, yung mga sumali doon. Siya? Integrated school? Hindi ko lang alam kung integrated school siya. Kung meron siyang senior high school. Kasi integrated na yun. Integrated na yun. Okay. O kasi nga, dahil dapat separate yung elementary. So lahat na naman senior high school ngayon, integrated na sila. Yung iba, na dati siyang elementary lang, tapos na nagkaroon ng high school, integrated na siya. Pero kung sa high school, pa senior high school, integrated din? Hindi lahat. Ayun. Kagaya ng okay. Integrated pag may elementary. Naalala ko City High kasi high school lang siya. So kung may elementary and high school, integrated. High school lang siya, hindi siya tinawag na integrated. So separate. Ayun. So congratulations sa palaging namamayagpag ang pangalan ng paaralan na yan. Oo nga, nakakatuwa rin yung Tsaka ang gagaling ng mga bata. Pagbabasahin mo yung mga sinulat nila, parang hindi ko kayang sulat ng mga to, Yan ang kagandahan nitong mga programa ng Department of Education. Matagal na yan yung schools press conference na natitrain ang mga elementary and high school students sa larangan, sa broadcast at saka sa print. At very wide pa rin yun pag sinabi mong print, hanggang sa photography, editing, news writing, etc. And even broadcast. Pero nakakatuwa, kasama nila mga coaches nila, nung in-interview, Coach, gaano katagal kinotes itong yung kanyang estudyante? Nakita raw niya kasi yung potential, kaya tinuruan niya talaga. Yan, so, ang gagaling nila, pati sa sports, di ba? Kahit maliit pa lang, bata pa lang yan, nababasa nila. Nararamdaman nila yung potential ng bata. Tapos yung isa naman, sabing ganon, actually, kasi kailan lang din namin nalaman na merong ganitong essay writing contest. Sabi niya, isang araw. So, parang, isang araw, parang half day. O, yung ito, ikaw naman sa inirangan, sabi gano'n. Gaano mo katagal kinotes? Kanina lang. Ibig sabihin, magaling talaga yung bata. Kanina lang, sabi niya, doon sa table daw. Doon daw niya kino-quotes. So, yun yung, kanina lang. So, tawanan nga eh. So, talagang talagang magagaling yung mga bata. Magagaling yung mga bata. Pero syempre, meron ng yung mga bata na yan. Siguro that time, itong taon na to, sila yung napili na mag-coach. Pero itong mga batang to, matagal na. Matagal na. May mga coaches, teachers na nakita na yung kanilang yung alam naman natin, lalong-lalo na kapag ka-writing, din yan overnight hindi ka overnight gagaling. Kahit na yung sa poster making, naman yan talent. Pa lang yan? Kinder, daycare, yung pagdudol lang na ganyan.
makikita na nila kung paano humawak, paano yung True. stroke, kahit Yeah. naglalaro yung bata. O, ito yung batang to. Ang gagaling nga nila kasi they have an eye for yan, makita yung mga talents. Saka yung ano, yung, Ng mga bata. yung imagination nila kung paano nilang isasalarawan yung gusto nilang ipakita. At tayo naman ay sumasaludo sa mga teachers na yan dahil karagdagang trabaho nila actually yan eh. Di ba? Sinisiksik yan sa kanilang mga everyday na kailangang ayusin, hindi lang sa pagtuturo. Pero kahit mga sa dance sport, di ba? Sa lahat ng larangan, makikita mo yung dedication, passion, at saka pagmamahal ng mga teachers na nagko-coach. At siyempre, pag nanalo yung kanilang kinotes, parang sila na rin yung nanalo. Oo. Mas very proud ako nag-coach niyan. At Parang pag ganun. medyo hindi pinalad, sila rin yung Nalulungkot. nagko-comfort sa mga... True. Sa mga Kumisa naman ang magko-comfort yung yung estudyante. Okay lang yan, ma'am. Babawi ako next. Babawi ako next year. Parang ganon. Okay, so yun yung talagang napakaraming activity kahapon sa Alaminos City nga. Ito nga yung simultaneous nga na activity ng civil registry at simultaneous din na lahat ng mga empleyado kinakailangan, pero hindi ko na nalaman kung bakit kailangan nila sumailalim nga dito sa environmental awareness seminar na to. Paalala na yung sabi ko nga kahapon, shared responsibility ng lahat. So hindi lang ito yung pagpapanatiling malinis at gawing malinis ang ating kapaligiran ay responsibility hindi lang ng government kundi tayo. Responsibility ng lahat ng mga empleyado, ng mga residente. Ayan, shared responsibility po 'yan. Hindi pwede yung ikaw na lang taga-tapon, ikaw na lang taga-kalat, merong taga-linis. Hindi naman po pwede 'yon. Samantala, mga kaibigan, kahapon naman nagkaroon tayong ng pagkakataon na ma-interview. Interviewin sana natin si GM Corpus, Engineer Corpus ng Senpelco, pero ang sabi niya, si Ma'am Risa na lang, kasi yan, kabisado niya. Etong patungkol sa, kamakailan kasi mga kaibigan, may isinulong na House Bill si House Senior Deputy Majority Leader Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos patungkol sa legislation patungkol sa pagbibigay ng libreng elektrisidad. So kumbaga hindi sila magbabayad para sa mga low-income households, proposing a shift from the current cross-subsidy system to a direct government subsidy. Pero naalala ko, matagal nang may ini-implement ang ERC na ito yung Lifeline program na para sa mga members ng 4Ps at saka mga indigent. Meron lang maximum kilowatt-hour consumption. Pag lumampas sila doon, kahit lumampas lang sila ng 1 kilowatt-hour, babayaran na nila yung consumption nila. Kung nagkakamali dati 20 or 25 kilowatt-hour per hour per month. Pero ngayon ay itinaas sa 50, pero ito naman hindi konektado dito sa itinaas na sa 50 ang yung ceiling para naman sa Lifeline. Pero ito hindi konektado dito sa isinusulong ni Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Kumbaga matagal nang pinag-uusapan ito. At merong joint resolution ang sandali, lakihan ko ito. Department of Energy, ERC, Energy Regulatory Commission, at saka ng DSWD. Why DSWD? Kasi nga 4Ps. Meron silang listahan. So ito yung Joint Resolution number 01, Series of 2026. A joint resolution prescribing the supplementary and amendatory framework on the implementation of the Lifeline rate sa ilalim ng Republic Act number 11552 with respect to qualified household beneficiaries of the Pantawid Pamilyang Filipino Program. Ito yung 4Ps under Republic Act 11310. So, ipaparinig ko po sa inyo yung nagpaliwanag na nito si Ma'am Risa Reyes. Siya yung manager ng Senpelco member. Ano na yon? Ayun sa listahan ko.
At saka syempre siya yung Communications and Information Officer ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Ito yung position ni Ma'am Rizalina Reyes, Manager ng Sinpelco Member Services Department. At ipaparinig natin, bahagi lang ito, medyo ilang minuto ito yung haba, pero konti lang yung ipaparinig natin para sa inyo. At umiikot na sila sa mga bayan-bayan para mag-eksplika. Wala nang manual registration to. Kung ano yung listahan ng DSWD Central Office, sila yung qualified. Regarding po dito sa Lifeline Subsidy Program na to, na nakapaloob doon sa batas na Republic Act 11552. Noon pong 2022, year 2022, nagkaroon po ng hindi naman ho renewal, bagong batas. Dahil dati na po yung Lifeline Subsidy, pero nagkaroon po ng amendment ito noong 2022 na kung saan magbibigay nga po ng subsidy discount doon sa mga qualified end users. Noon, in-identify na mayroon hong threshold na tinatawag na sila lang po ang pwedeng maka-benefit, maging beneficiary ng Lifeline Subsidy. Noon, nung ERC Resolution number 01 series of 2022, sa panig ng Sinpelco, yung mga 4-piece recipients na may konsumong 25 kWh below, sila po yung makaka-avail ng subsidy discount. Tapos yung mga marginalized end users na tinatawag, yung mga poorest of the poor na ating mga kababayan na ma-certify ng ating lokal na Social Welfare Development Office na sila ay nakabilong doon sa poorest of the poor, pwede na ho nilang i-apply sa Sinpelco. Yun po yung dati. Kasi po ngayong taon na to, naka-receive po ang mga distribution utilities, included na po ang Sinpelco ng another resolution, joint resolution number 01 series of 2026. It's a tripartite agreement among Department of Energy, DSWD, at ang Energy Regulatory Commission, na kung saan mayroon pong amendment doon sa mga ilang provision doon sa dating resolution na in-issue. Unang resolution na po, magkakaroon na po ng uniform Lifeline Subsidy discount sa lahat po ng mga electric cooperatives, distribution utilities. Dati ho kasi, depende ho yun sa mga utilities kung anong in-approve ng ERC. Ngayon, uniform rate dahil 50 kWh below na po lahat. So, kung Sinpelco man, Panelco 1, Panelco 3, at kung ano pang mga utilities na 50 kWh na po yung mga mabibenepisyohan nitong discount na to. Yun po yung isang mga pagbabago doon sa previous resolution. Another is, noong una kasi, 35% lang yung pinakamataas na discount. Ngayon, 100% na po. Ibig sabihin, kung ang isang qualified Lifeline user ay nakakonsuma ng 50 kWh ngayong buwan, wala ho siyang babayaran ni isang sintabo. Libre po yon. Para mas maintindihan, mas ma-appreciate, pag sinabi nating 50 kWh, kung ang effective rate natin ay 10 piso, i-times mo to 50, that's equivalent to 500. So, yung 500 na yun yung wala silang babayaran buwan-buwan. May dalawang sektor na qualified. Pareho pa rin nung previous na resolution. Ito yung mga 4-piece recipients, beneficiaries, at yung mga marginalized end users. Parehong 50 kWh below, qualified po sila na maka-avail nitong Lifeline Subsidy. Another amendment doon sa provision na dito, sa resolution na ito, ay yung automatic qualification ng mga 4-piece. Dati kasi magma-manual application po sila. May fill upan silang form, tapos isusubmit sa amin, then i-enroll namin sa system namin para ma-enjoy po nila yung subsidy discount. Ngayon, kung nakapangalan sa 4-piece ang kanilang electricity bill, ibabangga lang po namin
yung sa system po namin, say for example, Madam Liway Paragire, 4-piece po kayo. Tapos nakapangalan po sa amin ang inyong electricity bill. So ibig sabihin, i-verify po namin kung taga saan man kayo at talagang iisa yon, automatic kapag hindi ho tumataas sa 50 kilowatt hour ang inyong bayarin, may enjoy nyo na po yon hanggat 4-piece po kayo. Hindi po kayo nadidelist ng DSWD na sinubmit po sa ERC. So, DSWD. Okay, so bahagi lang yan mga kaibigan, sa mga susunod ipaparinig natin yung iba pa. Ito yung, pero malinaw yun para sa 4-piece yun. Para sa 4-piece, sabi ko paano yon kung hindi nasama sa 4-piece? Yun siya yung pangalawa naman kasi dalawang sektor, yung 4-piece, yung marginalized. Kasi 'di ba, meron yung mga indigent talaga na hindi naman nasasama sa 4-piece. So kung parang kumbaga sa yun lang ang slot. Oo. Halimbawa 100 lang ang slot, 200 yung naghihirap. 100 lang talaga ang makukuha. So yung explanation ni Ma'am Risa ng Senpelco, yung doon sila sa isa. Kung hindi nasama sa 4-piece, yung marginalized, kailangan na lang ng Certificate of Indigency. Ito pa yung kailangan, kung ikaw yung pero pag 4-piece ka kasi hindi na kailangan certification, meron sila ID. Hindi na, yung listahan kasi galing na sa national. So okay. medyo malaking kabawasan sa sa trabaho ng Senpelco kasi wala na nga yung manual. Dati kasi kung 4-piece ka, kailangan nitong nakaraan magpa-register ka. So medyo, 'di ba, yung iba talaga ba so automated na. Ngayon automated na dahil yung listahan na sa DSWD Central Office. Ito naman yung ibibigay sa Energy Regulatory Commission o ERC. Si ERC naman ang magbibigay ng listahan sa lahat ng distribution utilities. So siya na yung saysayin to, para kanina. Pero ito yung catch. So, dapat, kung 4-piece ka, para maka-avail ka dito sa Lifeline incentive, dapat nakapangalan sa'yo yung account, yung bill. Kung ikaw, kasi diba, there was a time na nung una, either babae o yung lalaki ang nakalista sa 4-piece. Binago yon ng DSWD kasi napansin nila, nung mga unang implementation ng 4-piece, ginagamit ng lalaki sa kung sugal, inom, yung... So, ang ginawa, babae na lang ang enrolled. Ngayon, kung ikaw yung enrolled sa 4-piece, si babae, pero yung sa kuryente nyo, yung bill nyo nakapangalan kay asawa sa lalaki, change name. Papapalitan mo yung sa Decorp. Ay, sa Decorp. Oo, may i-apply niya. Oo, sa So, madali lang naman, sabi niya. Ang problema lang, nung may pangalan, kasi di ba, pag ikaw ay nag-apply sa itong mga services sa plan kunyari ng cellphone, 'di ba? Proof mo yung billing na nakapangalan sa iyo. So change name lang naman. So 'yun, 50 parang yung sa mga senior citizens din kapag hingi ka ng request, kailangan nakapangalan din kay senior citizen. Oo, para ma-avail mo whatever discount or whatever. So yun po, ito ay effective April ang pag-uumpisa nito. Kanya naman ang ginagawa nila. Ganito rin siguro yung ginagawa ng iba pang mga distribution utilities. Information. Umiikot sila sa mga bayan at saka mga lungsod para i-explain, para mag-explain. Parang EIC na tinatawag nila. So, nagbabayan-bayan sila. Meron din mababasa rin yan, sabi ni Ma'am Risa sa aming Facebook page at sa iba pa. Pero April po ito. Kanya kung kayo po, kahit dito sa atin, sa Decorp, kasi may Lifeline din po yan. Lahat ng distribution utilities. Magtanong na kayo kung kayo ay 4-piece at yung consumption nyo ay hindi tumataas sa 50. Ayan, kung paano yung gagawin nyo. Although, kunyari na-qualify na sila, nakapangalan kay 4-piece beneficiary yung account ng kanilang kuryente. Kunyari, yung month ng April ay na-avail nyo yung Lifeline, libre kayo ng kuryente, 50 kilowatt hour yung consumption nyo. Pero yung, kunyari, sa May ay naging 51, babayaran nyo ng buo yung consumption nyo ng May. Pero kung pagdating ng June ay bumaba kayo sa 50 kilowatt hour or lower, libre ulit. So, ganun lang naman. Basta, yung pangalan nyo andun na sa kanilang database. So, yun po yung bago
At ayon nga sa ito ay tripartite agreement ng Department of Energy, Energy Regulatory Commission at saka DSWD. Ayan, with regards yan sa mga filing kanina na naririnig ko, yung ano ngayon, yung mga narinig natin doon sa symposium kahapon, yung filing ng birth certificate at death certificate at kung ano-ano pa mga certificate, ayaw na nila na handwritten. Ayaw na nila na handwriting. Kasi di ba marami yung parang doktor ang sulat. Oo. Hindi maintindihan. Kaya pagka nagkakamali, yun yung dilema na mamaya nung bata. Parang ang laking abala. Mali spelling. Oo, mali spelling, mali. Kaya ngayon, sa Alaminos City, si Ma'am Lovely, ayaw niya na ng handwriting o handwritten. Gusto niya kailangan naka-computer para sigurado yung mababasa nila. Kung mali pa rin yung pagka-type nila, kasalanan na nung nag-type kahit sa ospital, di ba? Oo. Kaya nung bakit ganito yung pangalan ng anak ko? Kung paano pagkarinig nila, Helen, nga naghihilin. Parang, depende sa yun. Kaya dapat talaga i-check pa. Pero ngayon nga, umiikot nga sila, di ba? Meron ng yung libre na ngayon, yung pagpapakorek ng pangalan, first name, family name. At yun nga, marami nga yung mga mismo, kahit si Ma'am Verna, sabi niya, biktima rin siya. Kasi alam daw niya pangalan niya, Maria. Kung alam niya, may Maria yung pangalan niya, yung pala wala. Ang tagal-tagal. Wala siyang Maria. O tapos si Ma'am Lovely rin, parang pare-pareho sila na ng kwento. At actually ako din Ang alam ko pangalan ko noon, Imiteria Susana. Buti na lang Susana lang. O yun pala sa baptismal ko merong Imiteria. Pagdating doon sa sa birth certificate, walang Imiteria. So, kumbaga dinagdagan nila nung pabinyagan na ako. Pero ang birth certificate lang is Susana. O, di ba? So, buti na lang. Kundi, dalawang pangit na pangalan. Imiteria Susana. Parang si Mr. Y. Ang ginagamit niya ay yung Alan na double L. Oo, pero... Kasi yun yung baptismal niya. Oo. Pero yung sa registration niya, single L yung Alan. Imagine mo. Yung spelling correction na lang, yung isinunod dun sa ginagamit na niya na double L. So, yung mga ganon, di ba, lalo na kung kailangan yung birth certificate, tapos may pagkakamali, Diyos ko, lalo na kung mag-abroad. Hindi ko alam kung sino sa kalaki, si Ma'am Lovely o si Ma'am Verna, ang ginawa lang na raw niya, kasi nga, ang tagal lang ginagamit niya na hanggang college na hanggang sa GSIS, ganun kung ano na yung mapalan niya. Sinunod na lang yung sa birth certificate. Pinakorek na lang daw lahat yung sa DepEd, sa Oo. Yun na lang yung ginawang correction, mas madali daw, although matrabaho pa rin. Lalo na ngayon. Mas matagal kasi yung sa yung change sa birth certificate. Lalo na ngayon na yung mga magulang ang hilig magkumuha ng mga papangalan nila sa mga anak nila na ang hirap i-spell. Hindi, mahirap na i-spell, mahirap pa i-pronounce. Hindi walang paano siya i-pronounce. Kapag isulat nyo, isulat nyo maayos. Typewritten na. Yan. Ayaw na nila na handwritten. Oo. Yan. Hindi na ka tawag doon. Na lang. Text nila. Kasi wala nang typewriter. Bibihira na lang sa ilang opisina na messenger. Ma'am, send ko na lang sa yung messenger. Computerized na siya. So yun yung kahapon nga, lahat pala parang pati mga pati rin yung mga pastor, lumalapit din sa kanila. Kasi yung kumukuha rin sila din sila ng yung kanilang permit. At saka yung pagpapakasal nila, so kailangan din nila ng mga yung mga forms din. Parang yung launching nitong Civil Registry Month, yung celebration, ang presidente kasi nila dun sa association nila, yung mga CRS, Civil Registrar Officers, ang president nila si Ma'am Lourdes Llamas ng San Carlos. Sabi niya, akala ko simpleng conference lang yung gagawin namin. Yun nga, dahil andin dun ang PSA Pangasinan at saka PSA Region Representative. So, ang dami palang question, ang dami pa rin mga Kaya nga sabi ko nga habang nakaupo lang ako doon, tapos may lumalapit kay Ma'am Verna na yung mga kanilang mga concerns. Ang dami palang concerns sa PSA na yun,
malalaman mo lang pagka marinig. Kagaya nga nun, ang dami nga palang pinapanganak. Buwan-buwan o araw-araw dami-dami pinapanganak. Sa Pangasinan pa lang yan, kaya ini-imagine mo na kung paano yung paglobo ng population. Bilis, ang daming population, pero sagot naman niya, marami ding namamatay. Pero kung titignan natin yung ratio, mas maraming pinapanganak. True, para mas maraming pinapanganak. Oo, kasi marami yung matanda na o kaya may sakit, talagang hold on sa life. Ginagamot talaga lagi papanganak. Minsan kahit na nasa jeepney, nasa kalsada, talaga lalabas na. Oo, hindi mo mapigilan yung kanyang paglabas. So, yan yung mga updates lalo na ngayong taon. Ang dami sa lahat halos ng departamento ng iba't ibang government departments, may mga updates, may mga issuances na kailangan implement at kailangan ipaalam sa mga tao. At gusto rin nating ipaalam ang pagbati natin ng happy birthday kay Prince Jason Zulueta. Mula kay Mel at kay Loma Zulueta at mula sa Todo Balita, happy birthday kay Prince Jason Zulueta at good morning din kay Oscar Dolormente, kay Yayo Yoko Batutay at Cecilia Morante, kay Rafael Acosta Mangalyag, kay Ma'am Dang Okang, good morning. Ayan, pag ganitong oras papunta na sila from Binmalay, papunta sila sa Urdaneta Schools Division Office. Kay Mamata at kay JR saka si Jerome, memorize ko na si JR. Plus si Tropa. Plus yung tropa pa. Ayan. And si Sis Grace Matro at saka si Nanay Dading, good morning. At si Cora Aquino at Kuya Mar sa Tibong, good morning kay Kuya Benji Tan. Kuya Benji, good morning and thank you. Ayan, and thank you. And kay Helen Dasig de la Cruz, Xavier Reyes RJ, Gian Magsano, Tristan Wife Gulay, Rex Obando, katama Kuya Rex, good morning. Melvin Pelinta at sa iba pa. Kay Nelda Peralta, magandang umaga, at Romulo Espinosa at saka sa iba pa. Yan. Na suki ng DWIC. At sa lahat na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw na to. And advance happy birthday kay Ateng Gypsy Baldomino. Ayan, happy birthday, ating Gypsy. At saka, ilang tulog na lang, March na, sandamakmak na, kaliwat kanan na yung mga festival, mga activities yan, dito tapos, sa lalawigan. Buwan pa naman kababaihan. Pero, wala na tayo sapat na oras. Kaya tabayanan na po ninyo ang susunod na programa, Early in the Morning. Makasama po ninyo si Karen Oli Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niyo nakasama sa technical side, si Richard Ulanday. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Siadao. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumayin nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. DWIZ.